Hello guys, so ito nga guys, ako mayroon lang akong comment doon sa sinasabi nilang zero billing sa ospital pag na-ospital ka. Yes, totoo po yun. Kasi yung mama ko na-ospital siya last year, November. So, zero billing naman yung binayaran namin. Pero, sa gamot, yung everyday and 3 times a day na reseta, grabe talaga guys, doon ka talaga matataga sa laki ng gastos. Kasi pag magpapacheck ka ng dugo, wala doon sa public hospital, dadalhin nila sa private hospital or kung saan clinic na nasasabi ng ospital, magbabayad ka. 2,000 yun, chinek ng kuya ko noon, nagbayad siya 2K, pa-check lang ng blood ng mama ko. From emergency from public hospital. Tapos meron pa na yung katabi ko, doon sa katabi sa room ng mama ko na matanda, na kailangan siyang ipa-x-ray kung ano yung nandun sa lalamunan niya, kasi sabi is nagkaroon daw ng buto daw ng manok yata or whatever na naka-stack doon. Alam mo, hindi siya makapunta sa ospital or makita ng emergency kung ano yon, kasi nga kailangan muna siyang ipa-x-ray at wala siyang pera. So paano yun? Yung asawa nun, kung saan na pumupunta na politiko para lang mabigyan siya ng pera para matanggal or ma-x-ray yung asawa niya. Tapos kada gamot inaabot ng 1,600 every day and 3 times a day. Doon pinakamatindi, dapat yun ang i-premium din, di ba? Dapat yun ang i-premium kasi pag public hospital, dapat isa lang binabayaran. Tulad dito sa Hong Kong, ang binabayaran lang namin is 180. 180 Hong Kong dollars. Magkano yun sa Philippine money? 2,000 pesos, I think so. O, 2,000 pesos, andun na lahat. I-check ka, i-x-ray, kunan ka ng 3 ganito ng dugo, or, diba? Tapos i-check nila lahat yan. I-x-ray ka, i-ultrasound ka, lahat ginagawa nila in 180 Hong Kong dollars. Basta meron kang Hong Kong ID, diba? As a DH, Hong Kong ID, or kahit sino ka pa, basta may Hong Kong ID ka, ganun lang ang babayaran mo sa public hospital. Libre na lahat, ando na lahat sa ospital. Hindi na tatakbo dito, tatakbo doon, diba? Zero billing ka nga. Pero pagdating sa mga gamot, sana ganun din tayo. Ayusin sana ng sistema din. Ang dami yung kinurakot, my goodness, billion yun, billion. Pero pagdating sa medical or sa natin, sa health ng mga Pilipino, wala. Poor tayo, sobra. Grabe. Hindi talaga kayo nakokonsensya. Sana yun na rin ang ayusin nyo. Hindi lang po zero billing sa public hospital. Sana lahat ng gamot ay nandyan na sa loob. Lahat ng mga machine na kailangan nandiyan na rin sa loob ng ospital. Para naman po yung pasyente hindi na takbo dito, takbo doon, dadalhin nyo dito, dadalhin nyo doon. Ano yun? Tapos sasabihan nyo pa yung saan ka pa nakakita, ha? Kapag magpapacheck yung yung pasyente, kailangan yung bantay, may x-ray, dadalhin mo doon muna sa kabila kasi babasahin. Or kung hindi, yung dugo, dalhin mo dito sa kabila, abay, contaminated na yon. Grabe nang papupuntahin nyo pa dito, punta doon. Diba? Kaya nga dinala sa public hospital kasi walang pera. Pero dinadala nyo pa ng punta dito, punta doon, pera yun, diba? Ngayon, pag hindi nila nadala, magtitiis yung pasyente, nasa loob ng siya ng ospital, naghihirap pa siya, hindi nyo man lang mabigyan na ng kaginhawahan. Kaya nga pumunta na ng ospital, diba? Sana yun ang isipin ng mga matataas na opisyal sa atin, hindi lang yung puro kurakot. Sana maawa naman kayo sa mga Filipino citizen natin dyan. Bilang isang OFW na nagbabayad din ng tax sa Pilipinas, sana naman gawan nyo ng paraan.